Gagawa tayo ng no oven na egg pie. Yes po, ang egg pie natin ay hindi bake sa oven kundi sa kaldero. Kaya kung wala kang oven, walang problema dahil pwede kang mag-bake sa kaldero. Yan. Oh my God. Ang sarap. Talagang hindi siya tinipid. Andun talaga yung hinahanap-hanap mo na egg pie na parang satisfying, na parang, ay, egg pie talaga to. Sana andito kayo ngayon. Sana pagsaluhan natin to. Ay, nako. And ayan, eto ang ating mga sangkap. Nako, napakasimple lang nito. Huwag kayong matakot. At kung wala kayong oven, walang problema. Dahil pwedeng gumamit ng kaldero or kawali. Meron tayong recipe niyan. Pero kung may oven kayo, naman, pwedeng sa oven lutuin yung recipe natin. So ayan, simulan na natin. Ayan, so eto yung ating all-purpose flour. Ilagay natin dito yung ating white sugar. At konting asin. Konti lang. Ayan. I-mix natin yan. Okay, ngayon naman ay ilagay natin yung ating margarine. And yes, pwedeng gumamit ng butter. Yung margarine natin ay softened pero hindi yung parang lusaw. Ito ay firm to touch pa rin. Ayan. Ayan, firm to touch and cold siya. Pero hindi na siya super tigas ha. Next na gagawin natin, gamit ang ating fork or ang ating tinidor, ikakat natin ang margarine dito sa ating harina. So, i-press lang natin yan until magkaroon tayo ng parang maliliit na beads. Makikita nyo mamaya. Ganyan lang. And ayan, eto na siya. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng cold milk. So, evaporated milk lang yung gamit ko. Kung anong gatas ay meron dyan. Kung fresh milk, okay lang. Okay, so ilagay natin ito gradually or pa konti-konti. Tapos i-mix natin. Ayan. Ayan, so dapat ganito siya. Pag press mo ay nagka-clump siya together. So ngayon ay ilagay natin siya dito sa ating, naglagay ako ng cling wrap para diretso natin siya ma-wrap. Ayan, so ngayon ang gagawin lang natin ay i-gather natin siya. Ayan. Then, so i-gather lang natin siya until ma-form natin siya into a ball. Okay, ayan. So, i-gather lang talaga natin siya ha. Huwag natin siyang i-knead or masahin. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay ipa-flatten natin siya. Okay. Ayan. So, magkakaroon tayo ngayon ng, di naman flat na disc, pero disc form siya. Ayan. Okay. And then, i-wrap na natin to. Tapos, ilagay na muna natin ito sa chiller for 30 minutes to 1 hour. Okay. Ayan. So, ngayon naman ay gawin natin ang palaman. So, meron tayong 3 whole eggs. And then, gagamit kasi tayo ng egg white lang. So, yung egg yolk, sayang naman. So, ilagay na natin dito. Break natin yan. Mix. Okay. Tapos ay maglagay tayo ng ating gatas. Yan. Next ay maglagay tayo ng ating condensed milk. Okay.
Tapos, maglagay tayo ng konting vanilla essence. And then, i-mix natin ito ng mabuti. I-mix lang natin siya ha, huwag natin i-beat. Ayan. So, eto na yung ating dough. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay pa-flatten lang natin siya. So, ipatong natin yung cling wrap natin. Para pag-flatten natin, hindi dumikit yung pastry dough dito. Pero pwede din na gumamit ng harina. So, eto lang yung akin para madali. Ayan. So, i-flatten lang natin to. And, ayan. So, ngayon, ay ilipat natin ito sa baking pan or kung mayroon kayong aluminum foil na molde, ay pwedeng ito nang gamitin nyo. So, ilipat natin to dahan-dahan. Okay. So, huwag kayong matakot kung masisira siya dahil Madali lang siyang ayusin. ayan. Okay. Peel natin yung ating cling wrap. Ayan. Tapos, ayusin lang natin siya. Ayan. At ayan, eto na siya. So, ngayon, ang gagawin ko ay maglalagay tayo ng parang design. Ayan, sa gilid. And then, mag-prick tayo. Ito naman ang ating egg white. So, i-beat natin ito until magkaroon tayo ng soft peaks. And, ayan, eto na siya. So, ngayon, ay i-fold natin siya dito sa ating mixture. So, ilalagay ko dito sa cake pan ang ating pie. So, para siya magsisilbing tray sa loob ng ating improvised oven or sa ating kaldero. So, ibusan natin yung ating milk mixture dito sa ating pie crust. And eto yung ating kaldero. Naglagay lang ako ng mapapatungan sa loob. Yes, importante na may mapapatungan talaga. So, lulutuin natin ito for 45 to 60 minutes over medium heat. Pero kung maliit ang kaldero mo, so maliit yung space, pwedeng low heat lang. So, eto na siya after 45 minutes. So, i-check natin gamit ang toothpick. Kung basa pa, extend the cooking time. So, ayan, kitang-kita, basa pa talaga. So, extend natin ang cooking time. And ayan, eto na siya. So, nag-extend ako dito ng 15 minutes. So, i-check natin gamit ang ating toothpick. And ayan, dry na. Pero again, kung sa inyo, kahit extend na kayo ng cooking time at basa pa rin, extend pa din tayo ng cooking time. So, ayan, hanguin na natin ito at palamigin. At para mas mag-set talaga siya, ilagay natin sa chiller for 12 hours or 24 hours. Kasi for me, mas masarap kung malamig. So, eto naman, dito ako nagkamali dahil tinaob ko siya. Dahil gusto kong ipakita sa inyo ang bottom ng ating pie. Yun nga lang, nagkabitak-bitak yung gilid or yung parang design natin sa pie. So, yan yung kulay ng bottom ng ating pie. Di ba maganda at hindi siya sunog. And yan, nakita nyo may bitak na. And ayan, yung itsura ng ating pie na wala na yung kanyang rim. And ayan, eto siya. So, papakin na lang natin. And ayan, eto na ang ating no oven na egg pie. Ayan, tikman na natin. Kuha tayo ng ating isang slice. Actually, nagawa ko na to before, di ba? So, binalik ko siya ngayon dahil na-miss ko talagang kumain ng homemade na egg pie. Dahil yung mga egg pie na binibenta ngayon ay parang kulang. Nakukulangan ako. So, ayan. Eto siya. Tikman na natin.
Oh. Yan. Oh my God. Ang sarap. Talagang hindi siya tinipid. Andun talaga yung mong hinahanap-hanap mo na egg pie na parang satisfying, na parang, ay, egg pie talaga to. Sana andito kayo ngayon. Sana pagsaluhan natin to. Ay, nako. Gawin nyo to. Talagang, ay, nako. Yum. Parang mauubos ko na siya. I'm so happy sa egg pie natin. Ay nako, eto talaga yung hinahanap ko na lasa sa egg pie. Yung bang parang worth it talaga siya. Kung bibilihin mo siya, parang hindi sayang yung pera mo. Yung lasa niya, malinamnam. Talaga. And, of course, pwede mo siyang ibenta. Hindi ka mapapahiya na ibenta to dahil kahit yung ano niya, kahit yung crust niya, and pwede mo siyang ibenta per slice. Kung ayaw nyo ng whole, pero okay din siya ilagay nyo sa box. Kung ibebenta nyo siya, tapos ilalagay nyo sa box, dapat nandun din siya sa ating aluminum foil na pan. Yun. So, huwag siyang tanggalin doon. Ako tinanggal ko lang para makita talaga. Ayan. So, pwedeng ganun. Ilagay mo lang sa box, lagyan ng ribbon, and then pwede mo siya ibenta. And pwede din per slice. So, meron namang mga container ngayon na pwede kang maglagay ng per slice. And yes, yan din yung plan ko. Baka mag-negosyo rin ako nito. Ilagay ko sa store ng mom ko. So, ayan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!